So, ayan po, no, I'm Mentor Arlene Basilas po. Tama po si Mentor Jom kanina, no, Mentor Felicissimo, no. I'm a former OFW for 10 years po. Ayan, 6 years po ako sa Japan and 4 years po ako sa Japan. So, yung naging journey po natin, ano, kung paano po tayo napadpad dito sa IM Worldwide. So, ikukwento po natin kung paano tayo napunta sa napakagandang opportunity, a journey to unfold. Ayan, so ito po yung I Am Worldwide journey natin, no? Ayan, I do believe po na lahat po tayo is ginagawa ang isang bagay. So, introducing my family po, our small family, no? So, wala po kaming picture nung ako po ay nag-abroad, nag-start mag-abroad. And kahit na nung wala pa po sa abroad, no? So, wala po talaga kaming picture before na magkakasama talaga. So, lalo na nung nag-abroad po tayo. So, wala po tayong picture na buo din talaga. Ito po, no, I am blessed kasi nung nakita ko yung ganitong klase ng opportunity, nagkaroon na po kami ng time. More time po na makasama ang pamilya and syempre magkaroon ng mga bondings po. And I'm sure kayo din po ganun po, no, ang inyong gusto po sa na makasama ang pamilya ninyo sa lahat po ng occasions na meron po tayo sa family. Sino nga ba si Mentor Arlene? Nag-gather po na picture nung ako po ay nasa bansa. Ting po, no? Wala na po tayong makalkal kasi kasama po ang Facebook. Ang ating Facebook account. So, wala na po tayong naging memories po doon. Pero, memories po sa Japan. So, alam po na, no, po ang dream country ang Japan or gustong magpunta sa Japan. Ako po, no, yes, naging dream country po natin ang Japan, pero hindi ko po in-expect na makakarating tayo ng Japan para magtrabaho. Ayan. So tayo po isang ambisyosa. Patayot naman po kung sino po yung mga katulad kong ambisyosa. Nag-Taiwan na pero naisipan pa rin mag-Japan. Bakit po, no? Nung nasa Taiwan, nakikita natin yung mga nasa Japan. Ayan, I want to go to Japan. Tara, mens. Ayan, no? Nung ako po ay nasa Taiwan, so nakikita ko po kasi parang ang ganda-ganda ng Japan, ang laki ng sahod. Ambisyosa po eh, no? So, nung time na yon, after natin ng 6 years contract sa Taiwan, naisipan po natin na though nababalita natin na medyo mahigpit ang Japan dati, na maraming mga kailangang requirements, so sinubukan pa rin natin. After natin ng Taiwan, sinubukan natin mag-apply ng Japan. Ayan, no, nakisama-sama po tayo mag-apply sa Japan. So, ang bansang Japan po is, ano talagang mga tao doon, workaholic, kumbaga. Work, work, work. Ayan, kung sino pong familiar sa kantang yun, work, work, work. So, workaholic pa mga tao doon. Ang nagibuhay po natin yun, doon is trabaho, bahay, madalang sa nagumala. Ayan, no? Siyempre, ang iniisip po natin, nandun ka sa Japan, nagtatrabaho ka, yung pagod, siyempre gagala ka ngayon, kinabukasan papasok ka, lupay-pay ka, pagod ka, bakit, no? So, siyempre, pag sinabing gala, lakad dito, lakad doon. Ganun po yung naging natin, so mas ginusto na lang natin na kapag ka day off, nasa bahay na lang. Ayan, so ganyan pinaging buhay natin. So yung pictures pa sa kabila dyan, is sa ilog lang po sa likod po ng ano namin yan. Likod lamang po ng bahay namin yan. So ayan po, no? And syempre, paano ko nakilala si I Am Worldwide? Ayan, so nakilala ko po si I Am Worldwide, isa po ako sa mga nasendan ng script. Ayan, no? Nasendan ng script, pero hindi ko po alam kung ano po yung script na yun. Parang sabi lang doon. Kasi ako po is naisip ko na po noon, na-realize ko na po noon kung ano po yung pwede nating gawin or iniisip na po natin noon kung ano po yung pwede nating gawin kapag ka nandito na tayo sa Pilipinas. So, ang nasend po sa akin script is about po sa franchising or yung ang I Am Worldwide po kasi before is meron po siyang siomai. So, gusto po dati na, ano, na magkaroon ng pagkakakitaan na kapag nandito sa Pilipinas, which is ito nga, nasend nga po sa akin itong I Am Worldwide na siomai. Ayan, no? Pero hindi ko po alam before na may iba siyang opportunity. And syempre, meron po siyang kasamang bar mga magulang. So, doon, ano, sa I Am Worldwide, kung paano po natin nakita. And syempre, na-explain sa atin ng ating angel mentor. Mentor Lay Vicente po, no, nandito po laki-laki ang kapital na kailangan. So, ang na-explain po sa atin, mga executive package that time. So, po natin mga after a month or 1 month that time. So, mga 1 month po siguro, no, na before po tayo tuluyang nag-decide po talaga na itry po yung I Am Worldwide. And syempre, hindi naman po, sa kaka-attend po natin ng mga mentorings and trainings and kakanood po ng live, no? Na-realize po natin na mga mentors natin, yung mga narinig natin sa training na pwedeng mag-full, ano ba ang kahinatnan natin or hanggang kailan natin kayang magtrabaho, hanggang kailan natin kayang maging OFW.
Dumating po tayo sa point na ganun. So naisipan po natin, nag-decide po tayo na umuwi ng Pilipinas at gawin I am worldwide. 2021 po, no, nag-full-time po tayo, uwi po tayo, nag-for good dito sa Pilipinas. 2021, kasagsagan po yan ng pandemic. Pero hindi tayo natakot. Bakit? Nagdesisyon po tayo, no? Sabi nga po dun sa video kanina, kung naumpisahan po tayo, your decisions will define your purpose. And your purpose will unleash your potential. Ayan, no? So, medyo nakalimutan ko yun nung time na tayo ay nag-share po sa ating MVP Eagles, ay MVP Champions, League of Champions, no? Nakalimutan natin yung tagline. Ayan, pero this time po, no? Ayan. So, naisipan po natin and gumawa po tayo na pag-uwi natin ng Pilipinas. Kasi hindi po ako sigurado kung gawin ko ito. OFW, magtitwist po tayo into negosyante. Wala po akong alam. Wala po akong idea. Pero dahil nga meron tayong proven system, meron tayong mga mentors na mag-guide sa atin, hindi tayo natakot sumubok. Sabi nga, di ba, hindi mo malalaman ng isang bagay kung hindi mo susubukan. Di ba? So, naglakas loob tayo, nag-full time tayo, nag-for good, umuwi ng Pilipinas. And thankful tayo kasi may mga mentors na, meron tayong mga mentors na makakasama. And isa po dyan yung ating Team Wealth Builder. Kung nandito po sila, shout out po natin ang ating Team Wealth Builder. Mentor Ikay and Mentor Michael Maglinaw. Ayan, isa po sila sa mga nag-guide po sa atin nung time na tayo po ay nandito na sa Pilipinas. Nung nag-for good na po tayo, sila po yung mga nag-guide po sa atin. Ayan. So, syempre, mentor Lay, no, buntis pa po siya nung time na yan, no. Ganito po kasi ang kwento, na-quarantine after po ng ano, no, di ba? Uso-uso ang quarantine dati, nung pandemic. So, na-quarantine po tayo sa Makati. Then, paglabas po ng quarantine, si mentor Lay po is buntis po, umuwi po ako. So, from Japan, hindi po ako umuwi sa pamilya ko. Umuwi po ako sa apartment ng mentor ko. Ayan, apartment na tinutuluyan ng mentor ko. So, lahat po ng gamit ko from Japan, so doon ko po diniretso. Ayan. So until such time na nagkaroon na po ng slot, ayan ang tinatawag, no, na pwede tayong makisama sa mga mentors natin dito po sa, ayan po sila. Tinatawag na Land of the Millionaires. Kasi sino pang pamilya, no? GGS family, GGS community po dito po sa malapit po sa office natin. Sila din po yung mga nakasama ko nung time na nag-condo na po tayo, nag-hub po tayo. Ayan, familiar po ba sa mga mugmumukan ng mga mentors natin? Yes, familiar po. Bakit po? Ano mga achievers na din po yung mga ilan sa mga yan? Especially po yung mga nakasama po natin dito sa condo. And isa po si Mentor Felicissimo kayo na yung ating napakalupit na host, no? Nakaka-inspire din po, no? From employee din po siya and turns into, and nag-full-time din po siya. And syempre, isa din po sa mga achievers po ng ating team, Team Eagles. Ayan. Syempre, no, sabi nga po nila, kung gusto mo may resulta. Or sumama sa mga taong sumama ka sa mga taong parehas mo ng vision or parehas mo ng gusto sa buhay. And syempre, gusto ng mga taong yan na maging success. Bakit nagkaroon din tayo ng pamilya? Kahit sa ang lakad kasama mo sila. And syempre, no, ayan, ito po yung hype natin nung tayo online. Nasa ibang bansa pa lamang. Ayan, so nag-a-attend po tayo ng mga mentors, kahit na minsan dyan, naka-uniform pa ako, meron akong picture dito, naka-uniform sa company, nag-join sa mentoring. Ayan, no, para lang matuto, para lang maka-catch up ng mga mentorings or yung tinatawag ng mga habit ng team natin, ng Team Wealth Builder. Ayan, no, so through Zoom lang po dati na nakaka-attend po tayo ng mga mentorings. Pero maganda po doon sa kaka-attend po natin ng mga mentorings, ayan, no. Ayan. Nung time na nag-for good na tayo sa Pilipinas, trainings na ginawa natin or yung mga inattend na natin, so ginamit po natin. Kaya naman, so sa mga trainings na yon, ito po yung naging resulta niya. So pagdating po natin ng Pilipinas, ginawa natin yung negosyo, ginawa natin yung mga itinuro sa atin, ito na po yung mga ilan sa mga na-achieve naman po natin or nakuha po natin through sa journey natin ng dito sa sa I Am Worldwide. So isa po tayo sa mga na-awardan as top wholesalers, which is hindi ko po lubos maisip na mapapabilang tayo sa ganito. Ayan, no. So na-awardan po tayo sa company po natin sa ibang bansa dati, pero hindi ko po maintindihan kasi naka-Japanese po siya. Pero sabi nila award daw yun or recognition daw yun. Pero iba po talaga kapag alam mo yung true effort mo talaga, yung binigay mo yung best mo dito, is mapapasali ka sa mga ganito, mapapasama yung pangalan mo sa mga na-awardan, which is nakakatuwa lang po, no, na yung ganitong negosyo is talagang ano po siya, equal po siya. Kumbaga, lahat ng effort mo is lahat ng galaw mo, lahat ng effort mo is mare-recognize talaga.
And syempre, ito po yung mga ilan sa mga transaction natin sa office. Ilan lamang po yung mga nakuha natin. Ilan lang po yung mga nakuha natin, no? So, ganyan po. So, actually po talaga, kaya wala po akong masyadong pictures talaga before, is hindi po ako mahilig nagpi-pictures. Mahihain po tayo sa camera. Pero through this business, through this opportunity, ayan, so kailangan po pala nating gumawa ng ganito or mag-picture-picture ng ganito. Sabi nga po nila, kung gusto mong kumita, kailangan mong magpakita. So, kailangan nakikita ng tao yung ginagawa mo para maniwala sila sa'yo. Ayan. So, ito po yung mga ilan sa mga transactions natin. No? Latest na lang po itong mga transaction natin nito kasi hindi natin makalkal. Ayan. No? So, syempre, ito, ilan sa mga mentors natin or mga mentors talaga natin narinig natin sa kanila, taong LBC po sila. So, isa din po tayo sa mga naging ganun. So, naging taong LBC din po tayo. Alam mo yung kada padala mo, picture, um, tawag dito, kailangan mong makita or kailangan mong ipakita sa mga client mo na yung product nila pinapadala mo na. So ganyan din po yung naging buhay po natin dito kung paano yung naging journey nila. So ginawa lang din po natin, sinundan lang po natin, ginagawa lang din po natin yung mga ginawa din po nila. And syempre, no? Ayan, so ayan po, isa po sa mga weakness po natin is magsalita. Ayan, no, magsalita or makipag-usap sa tao. Pero, ayun po, no, through this opportunity, through I Am Worldwide, kailangan po nating gawin. Tayo po ay nag-share din po ng offline business presentation po. Ito po is sa province. Ayan, so with Mentor Ikay and Mentor Michael Maglino po, no, nag-gather po tayo ng presentation sa Tarlac last year. Ayan, so syempre, meron din tayong mga online IBP, nakaka-attend din po tayo, nakakapag-presentation din po tayo through online IBP. Ayan, so, syempre, ito pong maganda. So, may mga ads po tayo na nakuha. Ayan, dito sa team natin, so Team Eagles and Team Wealth Builder po, no? Pero pinakamaganda po dito, no? Ayan, maliban sa picture, charing. Ayan po, no? Ako po kasi, kwento ko lang po, no, kung paano po tayo nagsimula. Tayo po is, nag-start po sa gold package. Pero dahil nga nakikita natin yung mga mentors natin, no, Jade, ano ba tong Jade na to? Parang nakapaka-importante. So, napakaganda po pala ng benefits po talaga na kapag ka naka-Jade package po tayo. So, hindi po tayo nag-ano sa mga nasa lower package pa po, pwede po tayo mag-upgrade. Ano? So, talagang ginawa natin, no? So, nagbigay ng special upgrade ang company that last year, talagang pinush natin na ano, kasi parang ang ganda-ganda kapag ka-Jade package. At parang kapag ka narinig natin, parang ang ganda-ganda kapag ka-Jade package. Pero, okay lang naman din po kahit na nagsimula po tayo sa maliit na package, no? So, journey po natin yun, part po ng journey po natin. So, nakapag-upgrade po tayo into Jade package. Ayan. So, maganda. Ayan po, no? Nung nag-upgrade po tayo ng Jade package, nakakatuwa po siya, kwento ko lang po. Ayan, na nag-upgrade tayo ng Jade package ng November 9. Ayan po, no? November 11, nakapagpa-direct po tayo ng Jade package one day. Ayan, para na magnet po siya, sabi nga po ni Mentor Lane, parang, alam mo yun, na-unlock, parang ganun, na-unlock siya. Kasi after one day nang nag-upgrade tayo ng Jade package, lumabas po, ay nakapagpa-direct po tayo ng Jade package from Davao. And ito po siya si Tita. Ayan, so hindi ko po siya kilala, tumawag lang po, presentan po natin kung paano po ako na-presenta ni Mentor Lay through brochure. Ayan, brochure po, pero malabo-labo pa po ng tanong ni Mentor Lay. Ayan, no, malabo-labo pa po, hindi ko po nakikita or hindi ko po naintindihan, pinipresent po sa akin ni Mentor Lay ng brochure lamang. Ganon din po ang ginawa ko or na-experience ko. So first, Jade package ko, brochure ko lang din po siya presentan. Ayun po, ano, nakakatuwa po, no? And syempre, from Korea naman yung isa nating Jade package. Ayun, si Mentor Eric, kung nandito siya. Hello, Mentor Eric. And syempre, no, dahil nga nagtutuloy-tuloy tayo, walang imposible na unti-unti din po tayo nakakabuo ng ating team. So, meron din tayo sa Taiwan. Syempre, yung ating solid dito sa Pilipinas, yung ating dalawang mentors po na nandito sa Pilipinas, nakasakasama po. Unti-unti po tayong nakakabuo. And I do believe po, darating po yung time kung paano po yung kung ano yung gaano kalaki din yung mga teams na nakikita natin dito sa IM Mobile, magkakaroon din po tayo ng ganong teams. Yun po yung ating nilook forward po. Ano. And syempre, no, eto po sila. Ayan, yung ating mga executive package. Ayan, no. So, dumating po tayo sa time na sa buhay po natin, hindi po natin maiwasan yun yung parang iniisip po natin, no, na magtutuloy pa ba ako? Kasi nung time na yan, parang talagang as in, parang feeling ko walang nangyayari. Pero sabi nga po nila, kapag may isang nagtiwala sa'yo, magtuloy ka kasi hindi yan magtitiwala kung hindi niya nakikita na magiging successful din siya or makukuha din niya yung gusto din niya. So may mga tao nagtiwala sa atin, so kailangan nating magtuloy. Kasi dumating po ako sa point na buhay natin na
Gusto ko nang bumalik ng Japan. Ayan, no? So, yung time na yon wala pa po, hindi pa po ako nakapag-upgrade ng Jade package. So, nawawalan tayo ng pag-asa kasi sabi ko parang wala nangyayari. Pero, nung time na yon alam mo yung mga mentors na maririnig mo, yung mga mentoring sa maririnig mo na kung kailan malapit ka nang bumigay, saka ibibigay. Yung mga ganong linyahan. Ayan, so yun yung mga revive po ng ating spirit na gawin ulit si business or si I Am Worldwide. And syempre, nung nagtuloy-tuloy tayo, ito yung mga taong nagtiwala sa atin. So, maiiwanan mo ba sila? Ayan, nung may nagtiwala sa'yo, hindi mo na sila, hindi mo na sila pwedeng iwanan. Ayan, so syempre, ayan. So, from commuter to car achiever. Nag-play kaya. Wala siyang sounds. Wala po siyang sounds, no? So, ayan po. Na-try po natin yung mga ganyan din na senaryo sa buhay natin. Yung from office, naglalakad tayo pa uwi ng ano. Thank you sa nag-video nito, Mentor Cecilia, no? So, na-try din po natin yung mga ganyan. Yung naglalakad from office, pa uwi ng DGS. So, paikot po yan dati. Umikot po kami from office to pauwi po dito sa GGS. So, isa lang po yung ating nakalap na video pa, no, ng ating mga experience po nung paglalakad natin. And syempre, darating talaga yung time na magkakaroon tayo ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Ayan, no? So, nakuha natin ang ating first car, which is ang ating Mazda pickup. So, sabi nga po nila, bakit pickup yung kinuha mo? Or bakit pickup yung nilabas mong car? Ayan po, no? So, ang kwento po kasi niyan, narinig ko po yung kwento ng ating VP, ang ating VP Aika, is ang first car niya po talaga is Estrada. Ito po yung before picture ko po is Estrada po yan. Estrada athlete po yung picture na yan. So, ang ating VP po pala is Estrada po yung kanyang first car. Ano, so naging ano ko po siya, naging parang paano ba sabihin 'yun? Yun po yung naging naging ano po natin si BP, naging standard po natin. So gusto kong maging katulad ni BP. So nakikita naman po natin si BP kung gaano po yung ginawa po ng kanyang first car na Estrada up until now no napaka successful po ng ating BP. So yun po yung naging ano po natin, yung naging nilook forward po natin na maging katulad din po tayo ng ating BP. Kumbaga, hindi naman po sa pag ano, parang naging idol or naging basta gusto ko po siyang sundan in short. Ayan ang ating BP. So kaya ang gusto po nating maging car is naging pick up po siya. Ayan. So, from before na nakikipicture and naging after na nagkaroon po tayo, hindi man po exact na binigay sa atin yung Estrada na gusto natin. Ang binigay po sa atin naman is Mazda pickup. Ayan, no? So, kasi po, sabi po ng isang mentor no, na namiso po kami sa isang mentor. Sabi niya sa akin na nagpa-open po ng mind po natin, nagpa-open po ng realization natin. Sabi niya, it's not always what you want, it's what you need. Kahit na gustong-gusto mo, kung hindi ibibigay or hindi para sa'yo, hindi yan ibibigay. Ayan, no? So kasi bakit, no? Sabi nga dun sa isang linya, no? Sa isang tagline, no? Sabing ganyan, may mas the best na ibibigay ang Diyos para sa'yo. Hindi ko po nakita yung Mazda na to. Hindi ko alam tong Mazda na to. Hindi ko po alam talaga yung na maganyang pick up ang Mazda. So ang kwento po niya, napadaan po kami sa Mazda sa Tarlac ng aking kapatid. Kasama ko po yung kapatid ko diyan. So meron pala silang ganyan Mazda pickup. Ayan, so hindi ko po talaga siya pinapansin that time kasi ang nasa ano ko po, ang gusto ko talaga is Estrada. Pero hindi natin siya makuha-kuha. Kasi bakit no? Maganda rin pala ang Mazda kasi Japan. Kasi hindi ko po siya alam ang idea ng Mazda. Hindi ko po, until such time nung dalawang beses po kami bumalik din sa Mazda Tarlac. So, ni-review na po natin siya. So, ang ganda din pala. Sa nakapagpa-convince sa akin ng sinabi ni Mentor Ikay last na nag-reveal po tayo na Mazda is Mazda. Mas maganda pa yan sa Estrada. Yes, parang eroplanong makina. Dumadaklak ng gasolina. Ayan. Ayan na. So, doon unti-unti pong nagsisingin po sa akin kung gaano po kaganda din yung Mazda. Ayan, no? So, sabi nga po sino ba nagsabing ganyan? Parang sports car daw yung makina. Ayan, so wala po akong idea kasi hindi ko nga po siya tinitignan. Hindi ko pagtingin ano po kahit nakikita ko po yung Mazda na brand, hindi ko po talaga siya nakikita na ganun yung makukuha nating car. Ayan, no. So syempre, nag-post pa ako minsan, no, hindi man ikaw ang unang minahal ko. Unti-unti naman akong
nahulog sa'yo. Nax! Mga linyan. Alam mo yon, unti-unti ka napapamahal dun sa binigay sa'yo. Bakit no? Iba. Thank you, Mentor Pat. Ayan. So, ayun po naging kwento. Nakakatuwa lang po na may mga bagay talaga na hindi mo inaasang ibibigay sa'yo ng Diyos. And we are thankful and grateful and blessed po na binigay po sa atin itong si Aquila. So, ibigay natin yung pangalan niya, si Aquila. Meaning po kasi, no, nung sinerge ko po, matagal ko na pong alam yung Aquila na name na yan, pero hindi ko po alam kung anong meaning yan talaga. Nung sinerge ko po siya, nung sinerge ko po yung name na Aquila na yan, palang ibig niyang sabihin. So, maging wise tayo sa mga decision natin sa buhay. Hindi yung, kumbaga, nag-decide ka ngayon, hindi mo alam kung ano yung magiging kahihinatnan niya. Ayan po. And syempre, magiging intelligent po tayo sa pagpili. Ayan. Pagpili po ng mga opportunity sa harap mo, hindi mo pa tinitignan. Yung mga tipong ganan, andyan. So, maging intelligent po tayo. Minsan, malilito pa po tayo sa mga, ano, ng mga bagay-bagay na mga dumarating po sa opportunity. So, maging matalino po tayo. Ayan. So, syempre, tapos na tayo sa, ano, ayan. So, finally, newest family member po ng ating pamilya. Ayan, si Aquila po. Eh, syempre, nakakatuwa lang po, no? Nung time na nilabas po natin yan sa Mazda Tarlac, wala po kong driver na kasama. So, syempre, yung tito ko may dalang sasakyan. Syempre, kasama po natin ang pamilya po natin, natin dyan nung nilabas natin. So, wala po kung kasamang driver. No choice po tayo po nag-drive yan. So, susunod po, isasama po natin yung video na nilabas po natin. Uwi po muna namin sa bahay namin, no? So, tinanong ko po siya, anong feeling na may sasakyan tayo? Kasi alam mo yung 10 taon na nasa ibang bansa, ni gulong ng sasakyan, hindi ko po maisipang makakabili po kami. Meron po kami tricycle. Ayan, pero nung tinanong ko ng tatay, ayan po na. So tinanong ko po yung tatay ko nung time na yun, kami dalawa ng sasakyan. Sabi niya, siyempre masaya. Alam mo yun? Ganun, nung shinare ko to sa I am Wagad, hindi ako umiyak. Bakit dito sa ating Zoom ay medyo naging emotional tayo. Medyo nakakayak. Hindi siya nakakayak, nakakatuwa siya. Kasi yung tatay ko, kasama ko siya na nag-drive. Ako yung driver, kasi ako yung driver. Pero alam mo yung tito ko kasi supportive din kasi may dalang siyang sasakyan. So sinusundan ko lang siya. Kasi hindi ko pa kabisado that time. Kasi syempre no choice tayo yung nag-drive ng sasakyan na yan nung nilabas natin. So wala tayong choice niyan. So ang kasama ko dyan sa harap, ang tatay ko. So, tinanong ko siya nung time na yun, anong feeling? Ayan. So, ayoko talagang umiyak kasi yung eyebags ko lalabas na naman siya. Ayan. So, ibilisan na lang po natin. So, yun po. Hindi natin maano sa mukha ng tatay natin na masaya siya para sa atin. Hindi ko talaga to masyadong inano nung nag-share tayo sa ayan kasi alam mo, iyak tayo. Iyak tayo. Ayan. Ayan po, no? So, ilipat na nga natin. Ayan, so sabi na lang dito, shortcutin na po natin para mapabilis po tayo, baka tayo mag-iyakan. Sabi dito, you are born to be a champion, not to compete but to dominate. Naniniwala po ba tayo dito sa sayings na ito? Pinanganak ka na panalo na, kumbaga. Destined, sabi nga po dun sa tagline na lagi kong ginagamit, destined to win. Ayan, so nakatadhana na or nakasulat na sa libro ng ating lumikha no na you are destined to win. Kumbaga, nasa iyo na lang kung paano mo dadaanan or kung paano mo pagtatagumpayan. Kasi hindi agad-agad ganun yung ibibigay sa iyo eh. Na given na tayo ay panalo na. Depende na lang sa iyo kung gusto mong manalo. Ayan. So, syempre, kita ng Diyos sa'yo napakagandang opportunity, ilaban mo. Ayan. So, syempre, if you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Lagi nating naririnig itong quotes na to, no? Itong sayings na to. Kung gusto mong kung gusto mong may mangyari sa iyo, kailangan mong baguhin kung ano yung nakasanayan mong pananaw. Kailangan mong sumubok ng isang bagay. Take the risk or lose that chance. Mga ganong eksena sa buhay natin. Yun yung mga nakapagpa-realize po sa atin na lumaban sa buhay. Kailangan mong sumubok sa mga bagay na hindi mo inakalang makakaya mo. Alam mo yun? Hindi mo kailangang isipin na hindi mo kaya. Kasi unang-una, ikaw ang lalaban, hindi mo naman pwedeng sabihin na talo ka na agad kung hindi mo pa inilaban. Ayan. And syempre, never stop chasing your dream and make it your inspiration. It will drive you to do your best every day. Kung lahat po tayo may mga pangarap sa buhay, kung lahat tayo may gustong makuha sa buhay, ayan, no? I-push po talaga natin na, at gawin natin talaga na
makuha ang lahat ng ito. Nandito na tayo sa napakagandang opportunity. Nandito na pinakita na sa atin yung napakagandang plano ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin sundan. Sundan at gawin kung ano man yung gusto ng Diyos para sa atin. Yun lamang po, no? Short lang po yung ating ano kasi medyo hindi pa po talaga tapos yung ating PowerPoint. Ayan, no? So, yun lamang po yung napaka-iksing kwento po ng buhay ni Mentor Arlene. So, kung may mga bago po dito, ayan, no? So, wag po natin tignan kung ano man yung resulta ng mga mentors na meron ngayon. Tignan po natin yung journey at process na pinagdaanan po ng bawat isa po sa atin. Yan lamang po. Maraming salamat po, Mentor Ikay and Mentor Lay Mike, Mentor Michael Maglinaw. No? So, sa mga guidance po na natutunan ko po sa inyo. Maraming salamat po. Back to you po, Mentor Felix. Kasi 'di ba siya, former OFW siya. Alam naman natin, 'di ba sabi niya dream country, parang dream niya na makapagtrabaho din sa Japan before, tama na ano. Pero ito lang tanong ko sa iyo, Mentor Arlene. Ano yung decide sa iyo kung bakit from 'di ba gusto mo ano talaga mag OFW, 'di ba? Kasi nasa Taiwan ka na pero pumunta ka pa rin sa Japan kasi sabi mo nga iba yung ano sa Japan. Pero ano yung nakapagpa-decide sa iyo na parang gawin it from OFW na maganda naman yung sinasahod before, pero ngayon nakapagpa-decide sa iyo na mag full-time dito sa I Am Worldwide knowing na alam naman natin na hindi agad ganun kaganda yung pwede mong kitain sa simula na ano. So, 'di ba 'yun yung naging alam naman natin na hindi ganun kaganda sa simula pero from OFW sa Japan, ano yung what make you decide na talagang gawin full-time itong I Am Worldwide? So, thank you so much po, Mentor Felicissimo. No? So, ito lang po, no? Take the risk or lose the chance. Yun po, no? So, kasi, yun nga po, kaya po nang nabanggit natin kanina, hindi po tayo habang buhay kayang magtrabaho, hindi po tayo habang buhay kayang maging OFW. Ang naging realization po natin doon, kaya isa po na nakapagpa-push po sa atin na mag full-time po is, yun po yung gusto na po nating mag for good dito sa Pilipinas. And syempre, yung time na with our family talaga din. Eh, syempre, nung una po talaga, nakakatakot po kasi syempre nasanay ka na mayroon kang active income. Nasanay ka na every 27th of the month may sahod. Pagdating dito sa Pilipinas, hindi ka sigurado kung nga, 'di ba, lahat nagsisimula sa umpisa. Natakot po tayo nung umpisa, yes. And syempre, hindi sa atin diyan. Yung iba nga na kinakaya, yung iba nga na nagsimula din talaga ng wala kinaya. Eh yun po yung nakita ko, no. Nakita po natin na may magkakaroon talaga at magkakaroon ka ng um, magiging successful ka talaga sa isang bagay kapag ginawa mo talaga. So, Yun ayun, po, thank you Mentor so John. much, Mentor Arlene, sa napakagandang sagot. So, yun, ito, may isa pa dito akong nabasa from Mentor Ikay. So, yan, question lang ni Mentor Ikay, bakit niyo po naisip maglabas ng car? Ano po ang motivation niyo? So, yun, thank you so much. Natin naisipang maglabas na pagod na po tayong mag-commute. Pagod na po tayong maglakad. Ayan. So, syempre, katulad po kagabi, no? Madaling araw na po actually ako nakauwi ng Manila. Galing po ako ng Tarlac kasi may pinatok po yung kapatid ko, may pinapresentan po sa ang kapatid ko sa Tarlac. So, paano po ako makakabalik agad-agad ng Manila kung wala po tayong sasakyan? Pang mobility po natin ang sasakyan. Yung po yung naging ano po natin. So, ano pong nakapagpamotivate po sa atin? Siyempre po, no, unang-una po, ang naging motivation po talaga natin dyan is ang tawag dito, nawala tuloy sa isip ko. Ang naging motivation po talaga natin dyan is syempre, yun nga po, no, kagaya po ng ibang mga mentors na inspired po tayo sa kanila, no. So, para po sa team, which is nagamit po din talaga natin. Magagamit po talaga natin. And syempre, nung time na nilabas natin dyan, hindi ko rin po inaakala. Kung ang kwento po kasi niyan, ganito po siya, no? Ikwento ko na lang din po, no? Kung paano po talaga din natin nailabas. Actually po talaga, ginagol natin mailabas siya sa MVP events, yung League of Champions po natin. Pero nung time na hindi po tayo talaga pinalad na mailabas yung gusto nating card, tinigilan ko na pong mag-declare
na maglalabas po tayo ng sasakyan. December po yun. So ayoko na po talaga maglabas din ng sasakyan that time. Pero sabi nga, katulad ng lagi nating pinangahawakan, kung kailan malapit ka nang bumigay at saka ibibigay. January 3 po, sinubukan ulit natin na mag-apply or yun nga po, sa Mazda na po siya. Sinubukan po natin. January 6 po na-approvean. January 11 po, January 12 yung video. Ayan po, no. So, gusto ganong iksi ng ano po, no, ganong kaiksi ng time po na preparation po ng car na yan. Alam mo yun, alam mo, ayaw mo na, ayoko na talaga siyang i-push talaga na mailabas nandiyan ng event po ng MVP. Ako na, kung di po ako nagkakamali, Metro Ikay, ako na po cut off agad. Kung i-give up mo or ilalaban mo ang isang bagay na gustong-gusto mo. Ayun po, no. So, maraming salamat po.